Karambola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsa pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Laksamana. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning. Doon sa mga naliligo. Okay. Sa lahat sa tubig. Magtipid sa tubig, malapit na po. Pagkasyahin nyo isang balde. Mamaya. Yan. Pagkasyahin natin yan. Yeah, mapapakinggan kami sa aming, mapapanood ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang aming app, pang iOS, pang Android. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment. Yan, pinaka-importante po ang comment. Text line, 0999. Love pa. Pasukan nyo naman. 0999-376-6768. Live din tayo sa Digital Free TV Aliw, Channel 23. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. Sa GMA For the Box, Channel 25. Kahit anong receiver nyo. Wag lang galing sa Mars. O kaya sa NASA. Sa NASA, hindi, aeroplano yun. Aeroplano lang yun. Kayang may receiver doon. Yun, makikitang-kita mo pag nando ka sa NASA airplane na yun. Kitang-kita mo yung masungi. Yun. Kaya naman pala science-based ang ating secretary. Kitang-kita mo ang desecration. Pagwawala. Oo. Ang masungi. Sino may happy birthday? Ay, meron tayong hindi babatiin. Wala. Pare. Huwag natin batiin. Kung kilala nyo to, bro. Ito si Paul De Quiros. Ito yung buting asawa ni Milen De Quiros. Yes. Ang tawag dito si Paul John Lennon De Quiros, bro. Yes. Galing kumanta nito. Ano yung birthday niya? Birthday niya, pare. 70 years old na si Paul. Pare. Malapit ba yan nakatira sa Pansitan? Hindi yan. Marapit yan. Kaya. Siya pala ng emeritus owner, CEO ng Full Circle, Public Relations. Siya pa rin. So, Chairman Emeritus? Kayang-kaya ang pansit, bro. Full Circle, Chairman Emeritus. Samahan mo ng awitin, si Paul, pare. naging ano yan ng MRT3. Yes. Naging spokesman yan ng MRT3. Naging COMS. MRT3. Yan. Ang tayo nakikiramay. Okay, sige. Kay film director, talagang matinik na director ito. Tikoy Aguilos. Pero ang first name niya, Amable Tikoy. Lahat sila. Lahat ba? Amable. Amable. Hanggang 12 yun. Pati yung mga Amable pa rin. Ex-superb director. Ama yan, ama. Ama. Kapatid ng ama ito. Kapatid ng ama. Yung kanilang ama dati ay naging COA, Auditor General. Panahon ni Kong Dadong. Yan. Maano to. Nakikiramay sa pamilya nila. Kay Tikoy. Magaling na direktor ito. Magaling. So, ang bumalaga po ngayong umaga, 20 versus 0 ang boto sa Senado. Okay. Tukol dyan sa 100 pesos daily increase in minimum wage. Ayan. Third and final reading, pumasa na ho. Sino hindi bumoto? Yun ang malaman natin. 0. Hindi sinabi. Hindi sinabi sa media. Dapat malaman natin kung sino. Dapat sabihin kung sino yun. Talakayin natin yan, pare. Yung po mga business groups, lahat na halos ng business group, nagmamakaawa sa Senado, huwag niyong gawin yan. Kasi mas malaking damage kesa sa benefits. Na may bibigay yan. Kasi kapag may measure na ganyan, kailangan titimbangin nyo rin yung benepisyo. Totoo naman may benepisyo sa mga minimum wage earners. Lalo na sa formal sector. 4.2 million workers daw po
ang apektado nito, magkakaroon ng 10 pesos, na 100 pesos. What about the rest of the workforce? Ilan po yan? 50 million? 4.2 lang yung mabibiyayaan ng inyong measure. But at the same time, yung epekto nito, mararamdaman ng iba. Pero hindi mo nakikita rito. This forges the legacy ng ating mga senador ay talagang mga manggagawa at sila'y tumutulong sa mga naghihirap nating manggagawa. Ang legacy ba kahit masama? Legacy? Kahit makakasama? Hindi naman masama. Kahit makakasama, legacy ba yun? Masama sa mayayaman, okay sa mahihirap. Hindi naman masama magkaroon ng legacy. Kaya lang, kung yung legacy mo ay makakasira pa. Mas marami pa ang problema, aabutin natin. Ang sabi nila, parin Jonat, ba't ayaw nyo ng legislated wage increase? Matagal nang hindi ginagawa to since 1989. Hindi na ginawa yan. Mahigit 35 taon na. May dahilan kung bakit hindi ginagawa. Ano? You did not take the hint? Hindi. Kaya po hindi ginagawa yan. Dahil hindi nga tama. Hindi nga maraming epektong masama. Walang pinag-iba yan dun sa yung ilalagay mo yung economic provision sa Constitution. Ang hirap baguhin yan. Because by the time na gusto mong baguhin yan, may problema na ng entitlement. By the way, hindi nga tuwan-tuwa ako sa argument. I stand grievously corrected pala, bro. Hindi to yung mayaman versus mahirap. No. Dahil sa totoo lang, maraming tatamaan dito yung maliliit na negosyante. Ang dami kong kilala yan. Mga small mom and pop na mga ayan, yung kaibigan natin si Bisoy. Bisoy, nagsara na nga Dahil yung mga empleyado. Wala pang buti nga, hindi pa wala pa minimum wage, legislated minimum wage yun. Pero tuwan-tuwa ako doon sa argument. Matagal nang hindi ginagawa to And therefore, gawin natin. Anong klaseng logic yan? Mga senador natin yan, ha? Binoto yan ng milyong-milyong Pilipino. Ganon yung kanilang pag-iisip. Hindi ko maintindihan. So, lahat po ng economists, ang sinasabi, makakasama yan. Okay? Pero historic daw tong measure na to, sabi ni... Itong minimum wage, legislated minimum wage na ito, hindi lang yung tungkol dun sa pagtataas ng sahod para sa mga minimum wage earners. It will trigger yung pagbabago ng lahat ng mga other workers beyond the minimum wage. Halimbawa, ang minimum wage ngayon 646, dagdag ka ng plus 100. May aabutan ng mga workers na 700 dati. Na hindi minimum. Paano ngayon? Magkakaroon ng... Tataas din yan. Magiging 800. Pag nagtaas yun, paano si Bisor? Magkakaroon ng distortion yun. Tataas mo rin si Bisor. Pag nagkaroon ng distortion, siyempre kailangan sunod-sunod. Hindi naman pwedeng mas mataas ang sweldo niya kay Bisor. Minimum wage earner. Kay manager. Pati si manager. Dapat yun. Pati si manager. So, paano si BP? Kasama lang. Yan na. Chain reaction. Yun ang distortion Parang hindi trickle down yan, trickle up. Hindi lang. Hindi ba ang mangyayari doon, pag nagkaroon ng ganyan, magtatanggalan. Ayun. Yun ang mangyayari dyan. Mawawalan pa ng trabaho. Kaya nga, yan ang distortion dyan. Malaking distortion ito. Okay. Malaking distortion. Hindi maawa naman daw kayo. Di ba kayo naaawa? Naawa tayo kasi matatanggalan ng trabaho yung mga yan. Baka hindi na sila kasama. Good morning. Meron tayo special guest. Special guest po. Si Secretary Larry Kidlat Gadon. Yan. Kaibigan na lahat. Yan. Hindi nagkakalat. Yan. Lagi Rapat dapat. At may dala. Wala. Walang dala paset. Tissue yan, pare. Tissue, hindi sandwich. Tissue. Pero naaamoy ko na yung adobo. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Good morning, pare. Good morning. Magandang umaga, mga Karambola team. At magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay ng galing na programa, Karambola. Sabi ni Subiri, paring Larry, kailangan daw itong house, ipasa na rin ang 100 pesos per day minimum wage increase. Yan, pati daw sa house. Let it be said, quote to pare, that this august chamber is responsive to the needs of our kababayans.
Kita mo, sabi ko sa inyo eh. It is said. Pero Binaran na siya ng house. Ano sabi? Hindi pwede. alam mo, yes, Wala. Wala. Hindi pwede. They are not even taking they are not even taking cognizance of it. Yes. There is no bill. meron tayong tripartite At the- eh. And not only that, ito ang isang bagay na hindi mo... Kaibigan ko yan si Senate President Mings. Kaibigan natin siya. Kaibigan natin yan. At kasama ko yan sa unity team eh. Pero Para sa akin, kasi ako nanggaling ako sa human resource practice eh. Human resource development, lalaking kumpanya HR ka ba? Ngayon, yung para dyan, tingin ko hindi yan talaga dapat na i-across the board sapagkat iba-iba ang kalagayan ng mga kumpanya, iba't iba ang kalagayan ng mga rehiyon, and hindi naman lahat ng kumpanya kakayanin yan. Hindi yan one size fits all. 90% of businesses in the country are made up of small, medium, and large na small, medium enterprises na hindi naman kasing laki ng mga San Miguel to. So, hindi one size fits all ang negosyo. Walang ganon. Even Ako nga, suggestion ko dyan, is the increase should be based on productivity. Siguro, magkaroon na lang sila ng batas na a certain portion of their declared income o yung net profit should be shared to the workers. Okay. Madalas na sinasabi yan based on merit. At ginagawa naman yan ang karamihan ng negosyo. Ang problema dito sa minimum, kagaya nga na sinabi ni Kidlat, kahit kaya mo o hindi mo kaya, mag-i-increase ka. Yung mga nasa underground economy, hindi na papasok hindi naman talaga, ayaw na nila maging ma-float, ma-register sa BIRY. Magre-require sila ng magre-require ka ng minimum wage. Di ayoko na. Is that, makakatulong ba yan doon sa effort ng gobyerno na palawakin yung tax base na sinasabi? Yung mga nasa underground, kailangan lumutang na yan, magparehistro. Pag nagparehistro ka, dali ka. At saka Itong yan, 100. lumalabas in the studies that have been done over the years, no? Ano to? Anti-job creation pa nga ito. Kasi sa halip na manguha ng mga trabahador ang ating mga kumpanya o kaya negosyante mag-employ ng maayos yung mga negosyante natin, ay hindi na lang. Kukuha na lang sila ng machine. Pag-workout. O kaya, dadagdagan ng trabaho. Yung mga multitask. Meron kayo 5. Hindi kakayanin yung minimum. Tagal ako 1. Kayo 4. Paghati-hatian yung trabaho niya. Ganun na mangyayari dyan. Anyway, meron kayong extra 100 eh. Sa tingin ko, kakabangon pa lang natin sa pandemya, doon sa epekto ng pandemya. And it's a good thing that we already have a 96.9 employment rate. Medyo palawakin na muna natin yan na hindi natin iistorbohin yung kakayahan ng mga employers na susunan ko lang yung sinabi ni Larry, no? Yung pong unemployment rate, ang karamihan dyan underemployed. Yan, underemployed na yan. Hindi talagang fully employed. Isipin nyo na lang kung bakit underemployed dyan mga yan. Dahil hindi kaya silang i-fully employed. Kung dagdagan mo pa ng minimum wage, di patay na. Mas malaki yung nandoon sa... Ang sinasabi po, kaya nga nagkaroon ng Regional Wage Board noong 1989. Dahil yan po legislated wage na madalas natin gawin noon, across the board nakakasama pa. Across the board. So, nagkaroon ng Regional Wage Boards. Ang sabi po ng mga senador, ang bagal-bagal daw ng Regional Wage Board. Kailangan daw talaga mabilisan dito. At saka mahirap yan, sa regional. Kundi, pag mabagal, yung Regional Wage Boards, saklawan na lang natin at di ba? Presidente lang gumawa. Pwede naman silang Hindi Senado. Bilisan nyo. Si BBM pa sisikat?
mahirap. Dapat senador ang sumikat. Ikaw naman. Pero alam mo, mahirap yan na halimbawa magkakaroon ng across the board na bill sa Kongreso tapos ipapasa ng Senado o ganyan. Mas mahirap yan actually because they're going to create a precedent na kailangan lahat ng wage increase dumaan na sa Kongreso tsaka sa Senado. Gayon na nga. Paano president? Pero sandali, mga bossing. Paano kung yung mga congressman, ayaw namin bang wage increase eh? Paano yung argumento ni Senator Estrada na it will prime the economy kahit papano communities? Because yung extra 100 pesos, lalagay mo sa bulsa ng manggagawa, may laman ang bulsa niya, magagamit ngayon para stimulate ang economy. Inflation. Ang ibig niya sabihin. Ano masasabi niyo doon? Hindi po. Ganito yan eh. Mali. Mali na naman. Mali yun. Purchasing power, okay yan kung maraming supply. Bigyan mo ng purchasing. Halimbawa, umaapaw ng supply ng lahat ng bagay dito sa Pilipinas. At kaya hindi umaandar yung inventaryo na yan dahil walang pera mamamayan. Nabubulok. Iyan, bubulokan ka. Bigyan mo ng purchasing power. Pero kung ganito ang problema natin, supply, konti. At binigyan mo ng purchasing power. Lalo. Yan ang inflation. Yun actually, Kung naawa tayo sa ating mga manggagawa, ang sinasabi dati, mas mabuti pa nang maglagay ka sa ibang klaseng benefits. Halimbawa, education fund. Yan, libreng aral. Kasi ito health. Ang wage maraming libreng gamot. Aside from the wage, partly subsidized meals doon sa factory. Aside yung kasi diyan, yung aside from wage distortion, pati yung contribution mo, mandatory contributions to other government dadagdagan mo yun. Halimbawa, PhilHealth, Pag-ibig, SSS, GSIS, lahat yun. Dadagdag lahat yan. It will be part of your payroll. Saan ka kukuha ngayon ng Pag ikaw 10 empleyado ka lang, restaurant ka, patay ka na. Patay. Oo. Sabagay. Kasi may share ang owner. Doon sa mga contribution po na yan, may share. Pero, so ngayon, tataasan kanila ang shares, ang kanilang contribution ng inyong mga trabahador. Ibig sabihin, kayong may-ari ng maliit na negosyo, tataas din yung share. So, doble tama sa'yo. Mag-i-increase ka na ng wage. Pero nabanggit ni Boss Jonat kanina, yung PhilHealth. Alam mo ba na naging guest speaker ako doon sa 29th anniversary ng PhilHealth noong February 14. Okay. And then, doon ko napag-alaman. Doon ka nag-Valentine's? Oo eh. Kasi inimbitan nila ako, akala ko may mga ka-date kami. Ay, yung pala. 29th anniversary. Yes. Ngayon ganito, ang PhilHealth, napakaganda ng performance nila ngayon. Dahil itong starting February 14, nung araw na yon, ay naging 100% na ang application ng universal healthcare. Ano ibig sabihin nun? Na-cover na talaga ni lahat. Lahat. 100%. Everybody's now... Pero ilang percent ng gastos mo ang covered? Ito pa ang kagandahan. From 20%, naging 30% ang subsidized ng PhilHealth. Yun ang insurance mo, bale. Oo. Kung gumastos ka ng 1 million, 300,000. 700 na lang ang iyong Babayaran. mahina pa rin. Although, baby steps nga. Well, it's a good step na rin na and considering at least nawala na yung mga chismis na nagkakanakawan dyan. Yun lang po ang meron pa rin. Pero, considering na continuing yung kanilang pag-aayos. Meron na nakawan, pero wala na yung chismis. Kasi underground. Underground na nila. Ang nangyari dyan, maganda rin dahil kasi nag-increase ng 30% yung coverage ng kanyang subsidy ng bill nila. From 20 to 30 na ngayon. And not only that, sinuspend ni Presidente Bongbong Marcos yung additional premium. Well, viable pa ba yung despite yun ang itatanong ko. Napag-aralan nila kasi kaya naman nila yun. Di ba apektado yung viability? Yun na nga yung sinasabi ko na yung mga yung mga kagaya ng health insurance na system na yan, dapat ang namamahala dyan hindi basta doktor lang.
Kasi ang mga previous na Actuarial. dapat Mga actuarial. naglagay si BBM ng isang Si bihas Mandy. executive team, si Mandy. Sa Mandy insurance, Desma. sa insurance. Oo. Hindi, tsaka ang ano dyan, nawala yung mga, kasi ang nagiging problema, yung mga pagbibigay nila ng ayuda, benefits, etc., may mga ghost, may mga additional, may mga Ano na yun? naiayos nila yun. Balikan ko lang yung sinabi ni Majority Leader Joel Villanueva. Okay. Kaya kailangan daw po to 100 pesos. Kasi yung mga pagtaas-taas ng sahod na dinesisyonan ng mga regional wage boards, hindi na po naman nakakasabay Nakakahabot. sa increase ng prices ng bilihin. Okay. So, ang gusto nyo ba, indexation? Parang ganon ang gusto Pag nila. tumaas ang presyo ng Tataas bilihin, yan. automatic ang wage. Ganyan po ba? Lalong inflationary yan. Pero, Ang solusyon That's po how it dyan, works. pag hindi kayo kinakaya ng wage ang pagtaas ng presyo ng bilihin, hindi itaas ang wages na across the board. Iayos Ang solution din yung production. dyan, ibaba yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Gumawa ng paraan, ma-address yun. Oo. Yun ang problema. Production always, Production talaga, Hindi nakikipaghabulan ka doon sa pagtaas ng Hindi, yun bilihin, ang lalo. sinasabi ko lang po Ang rito. habol mo from the other side. Hindi yung tungkol dito sa isa. Ang punto natin dito, yung mga reasoning na ginagamit ng mga senador para dito sa kanila, move na to, measure na to, puro butas po. Oo nga. Siguro dapat bumalik sa Economics 101. Hindi angkop sa katotohanan. Maraming butas. But their hearts are in the right place. Well, all of us That's what they say. should have our hearts in the right place. But you should have Alangan naman yung puso mo, nasa puwet. Hindi po. Di ba? all of us should have our hearts in the right Puso, place, but all of us should also have our heads in the right place. Okay. Ibig sabihin, nasaan yung utak? Nasa web. Use your kidney. Oh, yung ganun Hindi, kasi I'm sure alam nila yan Alam nila yung impact na itong mangyayari na legislated wage hike. Alam nila yan. Because in many instances, over the years, instead of wage hikes na legislated across the board, ang ginagawa, aside from the regional wage hikes, ay benefits doon sa nagbibigay. Yung benefits. Kasi ang impact doon hindi masyadong sa employer. At saka walang impact sa taxation. Inflation, etc. and everything wala. Hindi, kailangan, Yung benefits na sinasabi kailangan na. sabuyan ng tubig yung mga pag-uusap ng unicameral, mga ganun. Hindi, hindi kaya nga, yung dapat, yung mga kaibigan natin dyan, okay lang. Magkaroon ka ng tamang puso, maayos. Oo. Ito po sinasabi ng ibang negosyante. Tayo, gusto nating makaakit ng foreign investors. Okay? Alam natin, mataas na ang ating wages. Yeah, compared to China. Dati po, ang ating Taiwan. wages, yan ang ating advantage. Pang-akit. Akit. Sa So investor. kahit na mataas ang kuryente, mataas ang corruption, matraffic, titiisin ng foreign investor yan dahil malaking bagay sa kanila Yung tipid. nakakatipid sa wages. Yes. Okay. Ngayon, tinaasan natin yan. Makakaakit pa ba tayo ng foreign investors? Yan po ang sinasabi ng mga negosyante. Ang sagot po ng Senado, hindi raw totoo yan na hindi na tayo magiging competitive. Anong kanilang prueba? Basta hindi totoo yan. Hindi naman. Alam mo Ano yung mga, klaseng argument yan? alam mo yung mga ganyang bagay. Basta! Hindi totoo yan. Yung mga ganyang bagay, ipinapaubaya yan dapat sa executive department. Kasi yung executive department, kompleto yan. Naaral Meron silang nila NEDA, meron silang wage board, meron silang mga pero yung Senate kasi, hindi sila kumpleto sa ganyan. Hindi, At pero saka yung House, kumpleto hindi sila nila sa- expertise yung mga economic Hindi. Nako, Hindi, mga pare, ekonomista yan. marami Ang economy. problema lang nila, nahihirapan sila na yung inflation intervention, mas madali yung across the board. Yeah. Kasi kung inflation intervention, ano pa yan? Ano ba? Ito, across the board na lang. Oo, yun. Pero Madaling i-press release Madaling to. press release yung yun. executive branch kasi, iilan lang dyan ang kailangan magpasikat.
Kamukha ni Chaleco, yung mga gano'n. Yung mga walang ginagawa, kailangan magpasikat. Sa Senado, kailangan mo lagi nagpapasikat. Oo nga. Tawag dyan sa English, grandstanding. This is the height of grandstanding. Buong chamber. 20. 20 yung bumoto dyan. Maraming matutuwa. 4.2 million nga daw Ito. Ang mga apektuhan ng wage increase. Pero sabi ni Jonat, hindi lang yan. Hindi lang yan kasi lahat yun nasa taas. Magkakaroon distortion ng wages Hindi nga, yun nasa formal sector. Paano yun nasa underground? Hindi ba nakakapasok sa formal sector? Di wala. Nasa underground. Wala na yun. Ito, sabi ng isang labor leader natin, totoo ito Kung, ang dapat dyan, security of benefits. Kasi, yan ang dapat na nabibigyan ang mga workers natin. Itong tanong niya, lahat pa ng mga drivers ng senator na yan, nag-o-overtime at kompleto ang benefits nila. Yan. Hindi nabibigyan yung overtime benefits. Driver? Yan benefit yan. Yung isang karangalan magmaneho ka para sa isang senador, gusto mo pa ng benefit. Gusto mo pa ng dagdag sahod o abuso ka. Tama. Pero po yung mga yan. Yung iba na, ito naman, totoo ba ito? Ito sinasabi mo, yung iba nga daw, hindi daw nabibigyan nga ng meal allowance. Senador yan. So, ingay kayo ng ingay, tukod sa labas, yung sariling bahay nyo, hindi nyo ayos. Paano yun? Ayan. Paano? Sikat naman ako. Di ba? Grabe pala yan. Do not throw rocks when you're living in a glass house. Yan. Ganyan ang mga dating doon. Ito, may nagre-reklamo yung naman siguro, may overtime naman siguro yan. Lalo na yung mga yan. Kung saan lugar pumupunta. Ito, labor group ito Mga kasama nila itong mga drivers paano yun? Paano yun? Okay. Magbabalik po ang karambola sa Aliw 23 at DWIZ 882, 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo, karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Feb 20, 2024, bilis na araw, kasama natin Jonathan De La Cruz, iyon. Dito, Joel Lacsamana. At Attorney Clary Gadon. Ayun. Ako po si Conrad Daral. Good morning uli. Good morning sa inyo lahat. Good morning. Lalo na yung mga matatanggal dahil dito sa trabaho. Dahil dito sa 100 pesos per day. Yung 100 pesos sa isang buwan, magkano yung additional? Mabigat yun. Mabigat yun. Kasi kung meron kang isang 500 na tauhan, di magkano rin yun? 50,000 na agad yun. A day. A day. Increase yun. Increase yun. Increase lang yun. Oo. Increase. Oo. Yung increase yung talagang SSS. Pag-ibig. PhilHealth. Lahat ng mga contribution. And 13th month. Kasama yun magtatastas ka talaga ng tao. Talagang ka. Aabutang. Okay lang yan. Kung ang magtataas ay kagaya ng Globe. Ayan. Kahit 500. Ayala Corporation. Sa akin yan yan. Ang wala na sa laki ng tinutubo nila na walang kwenta yung kanila. Pare, maniwala ka sa akin. Wala nang worker yan na minimum wage. Walang minimum wage yan. Lahat sila above the minimum wage. So, sino ang iyong audience dito? Sino yung target kahit dito? Kahit na wala sa minimum wage, dagdagan pa rin. Dapat meron silang special legislation na ang itong Globe and Smart ay may 500 increase a day per employee. Pwede ba yung increase na yon ilagay na muna sa service? Para gumanda-ganda ang service nila. Lahat ng mga utilities, lahat ng mga may concession. Para bumilis-bilis naman yung kanilang. Lahat na may mga... nakakainis dyan yung wala ka nang nakausap sa tawag na hindi mag-i-static o kaya mapuputol. Drop call. Hindi kayo magkakaintindihan. Sisigawan kayo ng sigawan. Sigidlat. Nakakonect ka na. Gusto mo pa? Malinaw ang signal. Mali. Abuso ba yun? Abuso ka. Talaga, abusado ka. Bagay, ang binibenta nila, connection eh. Hindi naman nila sinasabing, malinaw. You will get a clear signal. Hindi. Binili mo ng connection. Dapat kung may problema ka, Larry, iisa lang ang dapat mong ginagawa. Ano? Harry the caller. Ayan. Yan.
Yan. Si Harry the Kaso letter L ako, hindi naman ako H eh. Tawagan mo Larry ako eh. Hindi nga, tawagan mo si Harry. Magiging Larry the Holler ka na niyan. Tawagan mo si Jasa at saka si MVP. Saka si MVP. Ano ba ito nangyayari na ito? Bakit ganito nangyayari sa atin? Yun. Yeah, may pangyayari pa po sa Senado. Nag-issue raw ng sabina. Ito pa, bago ka pumunta dyan. Ano sabi? Ito sabi ng mga... Ito, sigurado ako, itong nagtetext sa akin na ito, na si Boyet, ito member ito ng labor group na hawak nila yung mga workers ng Senado at saka House. Sabi nila, sige nga sir, tanungin ninyo sa mga drivers at saka mga ano ng mga senador na yan. Bigay nila yung payslip nila. Ako po. Nako, mahirap Sige nga. yung mga ganyan-ganyan. Oh. Oo. Magandang punto yan. Magandang punto. Magandang punto yan. Kasi, hindi lang po driver ang ano. Kasi maraming consultants dyan. Sa Senado. Ano yun, mag-i-increase din yun? Siyempre. Teka, hindi naman yata minimum wage yung mga consultant. Kahit pa ba eh, magkakaroon ng distortion. Mahabol sila. Mahabol consultant eh. Apektado lahat Ito pa, yung mga casual ng LGUs, ng mga government, Yan. yung casual ang tawag dyan. Yan po yung endo. Yung endo. Sige nga. Mag-i-increase din yan. Siyempre. Ano mangyayari sa budget? Distorted, siyempre. Distorted. No. Yan. Tapos na po ang budget. Saan bubunot ngayon? Nang-i-increase para Yan sa ang mga magiging problema dyan. na yan. 15 years na yung mga yan, endo. Oo. Napakaraming ganyan. Daming workout. At tawag di ba dyan, Boss Jonathan, yung mga JO. Job order. 15 years ka ng job order. Hindi ka nga makapasok-pasok sa formal sector. Doon sa Tapos amin, sa Caloocan, tawag dyan casual. Pagka nagreklamo pasalamat ka, 15 years ka na nga dyan eh. Hindi ka Gusto namin mo tinatanggal eh. Bukas, tanggalin ka. Ganun. Eh, di ba may batas? Wala kang security of tenure dun eh. Wala. Kailangan regular ka na. Diyan nga pumasok yung 555 eh. 555. Sardinas. No. Kasi hindi ka abutin ng 6 months eh. 555 ka lang. Di ba? One workout. At ito, hindi lang ito sa national government agencies. LGU. Local government. Oo. Ang laki niyan. So magtataas din na sahod yung Siyempre. Kasi, Across the board eh. Maski na sinasabi mo na ito applies only to the private sector. Kala ko private Wala sector yun. lang to. Hindi mangyayari. Private sector. Kasi government, meron silang sarili nila, di ba? Hindi. Aangal yun. Aangal yun. Baka gulo na. Social unrest na mangyayari. Yan ang Open up a can of worms. Yan ang impact nito. Dapat tinitignan na mabuti yan. Para daw sa mga kababayan natin to eh. Okay. Yun na nga, legacy nga yan. Hindi nyo naiintindihan parin Jonathan. Para sa mga kababayan So anyway, next step, kayo mga walang puso kayo. Ang house dapat dadaan naman sa Ang house, hindi nila pinansin ito. Hindi pinansin. Yun. Kailangan daw po umattend si yung pinuno, pastor, kung tawagin siya, Kingdom of Jesus Christ. Pastor Apollo Kibuloy. Kailangan daw umattend ng hearing Sa Senate. ni Risa Hontiveros. Siya ang nag-chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Meron po mga testigo. Resource person. Hindi pa testigo, hindi pa pala court case. Hindi court to. Hindi court case. Mga resource person. Nakamaskara. At pinagsasabi na nang re-rape daw tong si Pastor. Pastor Apollo Kibuloy. Nang re-rape, inuutusan yung mga tao niya mamalimo sa mall. Ayan. Tapos inaalipin daw doon sa kanyang mansion. Yun ang sinabi po ng mga witness. Ang maganda rito, interesting dito, akalain mo na ibanggit pa ng isang witness. Pamisa-misan nga ho, nakikita ko si Sara Duterte pumupunta doon. Teka muna, Sobrang medyo may bakit naman hindi? Nakamaskara ka. Ang daming pumupunta doon. Ang daming pupunta doon. Halos lahat ng mga politiko nagpupunta doon. Lalo pa si Sara taga Davao. Hindi naman na-mention yung ibang politiko. Kailangan ma-mention si Sara, yun na sinasabi ko. May ano yan. Ang nagpapahiring po nito, Kargado. Kargado yan. Senator. Pag si Risa kasi, medyo kinakabahan ako. Bakit naman? Naalala mo yung sa Caloocan, yung pinatawag niya. Binibigyan pa ng pera yung magulang para magreklamo. Yung gano'n, binubuyo na make a big thing out of... ganyan siya style.
Kaya hindi ako masyadong kampante. O, Kinakabahan ka? Kinakabahan ako. Pag siya mga ganyan style na nakamaskara at idadawit, si Sara nga nakikita ko doon. Oo, abay. May laman yan, Kargado nga, may laman. Anong palaman niya? Hamon? Keso? O natural lang naman yung magpunta si Sara doon kahit naman. Ako nga ilang beses na ako nagpupunta doon. Oo, ako rin, napunta na ako doon. Nakikain nga kami doon Oo. So, At saka alam mo, hindi ako naniniwala dyan. Hindi ako naniniwala na hindi happy yung mga tao doon dahil sa ilang beses ko nang punta dyan sa Kingdom ni Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Kibuloy. Yung mga tao dyan, talagang makikita mo na napakasaya nila, maganda ang kanilang disposisyon, at saka napakaganda ng kanilang samahan. Okay. Kung yan may katiwalian dyan, di dapat hindi maganda ang pakikitungo nila sa mga bisita. So, kailangan daw po dumating si Kibuloy. Ano na Sa maiimbestigahan susunod na dyan? hearing. Yung accusation nga na nare-rape siya. Di lagay nila sa sexual abuse. NBI o kaya sa CIDG. Enforced labor charges. Dapat to nila ipano yan, hindi just sa Senate. Wala nang papel ang senador? Sa ganyang bagay, wala. Kalokohan naman yan. Napakalaking kalokohan yan. Papatawag mo si Pastor Kibuloy para itanungin dun sa mga, Accusation ng mga unknown. Para daw bigyan siya ng pagkakataon to clear himself. Di dun sa kaso. In court, In a court of law. In a court of Kasi law. criminal yung sinasabi nito. Rape. No, Bakit? Judge ba si Senator Risa Ontiveros? kasi it has something... Senador po siya. Bakit? Siya po ang Prosecutor ba siya? Siya po ang chair ng women's rights. Kailangan natin tignan natin. Meron bang formal complaint? Anong mga pwedeng ilagay na batas para matulungan? Kompleto tayo. Mga- Boss Jonat, kompleto tayo sa batas tungkol sa mga kriminalidad. Bakit hindi yun ang gamitin? Are they saying that these penal laws, all these functions of the prosecutor, ombudsman, sandigan, NBI and everything, mga walang kwenta yan at kailangan ito pang si Risa Ontiveros ang magtawag dyan? Napakalaking kalokohan yan. Sabi ni Senadora, My heart is in the right place. ang sabi niya, Pastor Kibuloy should welcome this. Okay. It is an opportunity for him to clear. Parang ICC, no? Ano to clear? Just nothing to clear pa. Wala pa namang kaso Ang ano niyan, talagang nahihirapan sila, lalo na sa mga courts kasi tinatakot sila. Paano tinatakot? Come and go ang mga tao doon. Dito lang sa Senado magkakaroon ng katotohanan! Katotohanan! Yan! Ayan ang mahirap Ito sabi ng witness, nung nagsasabing sila pinagpapalimo sa mall and everything, just para daw po masuportahan ang lifestyle ni Pastor. Bakit alam niya na para sa lifestyle yun? Anyway, eto po. Bakit siya nagsasalita ngayon? Ang tagal-tagal na nangyari yan. Bakit ngayon nagsasalita? Hindi. Kasi po, hindi ko na matiis. Yes. Hindi na ako matiis. Ang ganyang ginagawa. At kailangan may dahilan para mabanggit si Sara. At ngayon lang po kasi ako nagkaroon ng pagkakataon at kinausap ako ni Senator Lee. Matagal na ho nila kami tinatakot. Yan. Alam mo dyan sa Kingdom of Jesus Christ, dyan sa Davao, labas-pasok ang mga miyembro dyan. Don't tell me na meron kayong threat dyan o ano. Na bawal, hindi raw sila pinauuwi. Bawal. Bawal. Kalokohan yun. Sabi. Nakikita ko Hindi ko na matiis. Kaya ako nagsasalita. Meron daw silang underground. Paano sila nakalabas dyan? Paano sila nakapagsumbong dyan? Finally, mayroon nagsaklolo sa kanila. Nakuha sila. Paano sila nakuha? Nagkaroon ng pagkakataon na nakalabas sila. Na-rescue sila. Pero hindi nabalita yon. Hindi nabalita. Ba't hindi sila pumunta sa pulis? After that? Oo. Hindi. Pumunta sila kay Risa. Kasi kilala siya na... Mas kilala siya na talaga. Nakapagtangkol. He takes the cudgels. Napakalaking kalukuhan. Mas mahilig sila makipag-usap sa model. Sa mga model. Ayaw nila sa mga pulis kasi hindi model kasapakat din ni Pastor Kibuloy.
At ito daw si yung lalaki, pinipilit daw siya ni Kibuloy na i-blowjob. Yun. Si Kibuloy. Yan. Sexual abuse. May sexual. Grabe yan, Deviant pa, deviant. Ano na yan? Halata na yan? Halata ng, ano yan? Character assassination yan? Hindi nga kasama si Sarah Paano naman naging character assassination? Di bali na si dating President Duterte, nakikita daw niya doon. Oo. Madalas. Oo. Ay, si Sarah, madalas din daw doon. Oo. Hindi, minsan daw niya lang nakita si Sarah. Ano naman? Lahat na lang ng bagay, binibigyan ng kahulugan. Sino ba yung witnessing na? Bububtalin ko yung hayop. Hindi nga, Ay, puro Elias. Huwag kang aabot ng ganyan. Kagaya niya, puro Elias. Hindi lumabas. Sino ba si Elias? Si Elias. Si Elias. Hindi, Elias. Sonoli Metangere. Sonoli Metangere yun. Naka-dark glasses. Also known as. Hindi. Kung ako dyan, pagpipilitan ko, kung ako abogado ni Pastor Kibuloy, this is in violation of my right to due process. Iko-confront mo ako ng somebody who is not known, na hindi pwedeng humarap, hindi pwedeng sabihin ng pangalan. That's bullshit. Kahit model siya. Ay. Mahirap, di ba? Mahirap, Pang model, di ba? At saka hindi. Tsaka nag-issue na sa pina. Pambihira. Alam mo itong ginagawa ng Senado sa ganyan, pinagmumukha nilang circus itong Senado. Nawawala na yung pagiging magiting na fairness, everything, ganyan. Hindi. Unfair sila from the very start si Pastor Kibuloy. Unfair. Dito sa mga taon to. Nakakainis Talagang inano sila. Pinarusahan sila. Bakit magkaiba daw po ba yung Senate at saka yung justice system? Yung judiciary? Yung court of law. No. Hindi po ba pareho na yan? In aid of legislation. Yan In aid. Oo, dapat tignan natin Halimbawa, lahat yung mga batas kung angkop o hindi. Yeah. Oo. Kumpleto naman tayo ng batas sa ganyan Di ba? Yung violence against women. Anong legislation ang mahihita mo naman? Teka muna, that's a good point Anong legislation ang hahabulin mo rito sa sexual misconduct? Hindi kayo isang pastor. Hindi kasi kayo nagbabasa ng tungkol dito sa bagong batas na ito na pinopromote ni Senadora. Ano nga? Yung Bausi. Huwag mong gagamitin ang relihiyon para ikaw ay manakit ng tao. Lahat na relihiyon. Guilty. Tama si attorney. May batas na para sa mga ganyan. Isa pa, yung sinasabi na pinanlilimos daw sa mall. Yun. Hindi naman lang yung... Wala nga ako nakitang Kingdom of Jesus Christ na nanghihingi ng, ng solicitation sa malls Ang nakikita ko dyan, yung mga, yung madalas itong, yung ibang sekta. At saka itong, yung sa children's fund. Yun. At saka yun naman voluntary naman yun Yung mga babae, para daw matanggap sila doon sa samahan. Kailangan makipag-sumiping. Makipagtalik. Kay Pastor Kibuloy. Ang dami daw nila. Araw-araw daw, iba, minsan twice a day pa. Kalokohan niya. Superman pala. Superman. Kasi si Mrs. Kibuloy, doon din nakatira. Pambihira naman. Puro kalokohan na yan. Hindi, pinalalabas na cult. Talagang iba. Yun ang na evil cult. Ibang klase ito. Yun po ang tema nung hearing ni Risa. Pinalalabas na yung church ni Pastor ni Kibuloy ay cult, nothing but a cult. Hindi na ito relihiyon. Hindi po relihiyon, cult lang. Kasi may mga sexual ritual. Iba na ang ginagawa. Ganyan, bakit hindi sila lumapit nga doon sa NBI? Yung mga police agencies. Alam mo saan bakit hearing ng hearing? Oo. Bakit hindi demanda? Malaking kalokohan itong ginagawa ni yung Tiberos na ito. Hindi daw sila, kasi yung mga, marami daw dyan sa office. Nasa payroll niya. Hindi na payroll, kapakanan daw po ng mga kababayan. Member sila ng Kingdom. Kapakanan ng mga babayan, ng mga bata at ng pamilya. Marami dyan sa mga miyembro Ganon. NBI at saka police. Kaya hinahamon ko ngayon si Tiberos. Umikot siya dito sa buong Metro Manila. Yung mga natutulog sa kariton ng mga babae dyan, yung mga bata na namamalimos, yan dapat ang kanyang asikasuhin, hindi itong kay Pastor Kibuloy. Hindi, binibigay Kung talagang papakita siya ng puso.
trabaho daw ni Rex Gatchalian yan. Hindi niya trabaho. siya. Siya ay senador. Ano siya? Ha? Siya ay senador. So, ganun na lang pala tayo. Division of Pag labor yan. nakita ka, wala ka ng, Hindi, binigay- wala ka ng puso. binigay ko na- Kanyang trabaho yan. Ibinigay ko na kay Rex Gatchalian yan. Dito, kailangan si Pastor Kibuloy ang aking Halatang tinatarget na yan, i-hearing. Tama. Kailangan daw makipag-sex kay Pastor eh. Pastor. Kailangan mag-hearing sa Senate. Oo. Bakit sa Senate? Titillating hearing yan. Kailan malaman? Kailangan sa Senate Malaman siya, pare. Bihira. Dramatic yan. Dramatic. Ang mga senador ngayon, Dapat yan, mag-file sila sa piskalya. O, file muna sila sa police, and then yung police naman, ipapile sa piskalya yan. If they can see na, uy, may ano to, may laman. Lahat yung mga agencies. mukhang hindi po tama yung Hindi tama yung procedure na yan. Lahat ng agencies. Dapat sa Senate muna. Bago ang lahat. Ay di lahat ng buwagin na lang natin yung DOJ. Buwagin na natin yung PNP. Lahat ng Kung ganyan lahat pala ng sa mga- Senate, lahat idadaan ng niya. mga agencies Napakalaking na yan. kalokohan. Yan. Maraming officers, members ng cult. Yeah, Pastor cult. Kibuloy. Yeah. Kaya hindi sila. Nabigyan na sila. Pagtatakpan nila yan. Pagtatakpan nila yan. Ihaharas pa nila yung mga Yan. witnesses. Napanood ko na sa Netflix yan. Pambihira Ito talaga. naman, Ito, pambahira ito si At Hontiveros. saka meron daw mga... Alam mo ba, Physical wala akong punishment. respeto dyan. Kanino? Ano? Hontiveros. Senador ito. Senator yan, Senador Senator of the ito. Republic yan, bro. Kailangan ko may utak. Ay, naman sila. Angela rin naman, Model naman. Bihira. Kaya nga nag-issue ng subpoena. Oo. Para. At pag daw hindi dumating, pa-arresto niya. Yan. Si Kibuloy. Okay. Okay, from the legal, pare. Abuse! Pwede ba Abuse pare? of the senatorial function. Sheriff, papupuntahin doon. Abuso. Ha? Sheriff. Hindi. Meron sa kung nga kaya Sergeant nilang- at Arms ang... Sergeant at Arms. Sergeant at Arms para Arms. sheriff. Ano ba kayo? Sorry, This is a separate branch of government. Pakukulong ko Please yan. understand. Wawa We have our own rules. Based on what? Yung mga testigo. Basta, yung Sergeant of Arms, Nasa- naka-minimum wage yan, ha? Yung mga testigo na siya nag-recruit. Oo. Oo. Paano nga pala nakarating yung mga testigo niya? At walang solicited yun. At wala namang... Well, hindi. Yan guys, Hindi, kinausap yung reputation opisina ni niya. Dari Senator. unsolicited witnesses yan. Kinausap. Volunteer po yan. Hirap na hirap nga sila makalabas doon, kaya yung staff niya... Kumakas tumulong. nga eh. Oo. Ayaw siyang pauwiin. Oo. At sinuwerte lang nakauwi. At nakuha. At nakilala ni Hontiveros. ng staff. Alam mo ba dyan, kung Ganda ng mapunta ka mga- dyan sa Kingdom of Jesus Christ, yung gate nila may katabing McDonald's at may ibang restaurant. Yung mga tao doon nga kumakain pa doon pag gusto nila eh. Tell me na they are being threatened to go out of the premises. Nagkalat nga yung restaurant doon mismo sa bakod ng Kingdom of Jesus Christ. Marami nagnenegosyo doon. Dahil tinitiktikan talaga sila. Kaya cold yan eh. Yung mga nagtitinda na yun. Mga ispa yun. Ay, may mga marijuana yung ano niya. Kaya nahahay sila sa... At saka ito very special na mga grupo ito. Ano yan? Yung mga nagreklamo. Sila lang nakatakas. Ayun. Yung iba kasi Kinukulong. Parang binibigay Ginagapos. na lang nila sarili nila para lang mapagbigyan si Pastor Cabral. Pero itong mga ito natakot. Ayan. Nagalit. Hindi na nila matiis. Ayan. Kaya nagsalita. Kaya nagsalita. Pero kailangan nila magsalita kay Ay, nako. Risa muna. Risa. The defender of the faith. Oo, may reputation. Yung sa house, Branding iba naman yan. po, yung mga nagtatanong dito. Yung sa house po, ang gusto nila, Yung tungkol sa magpaliwanag tungkol sa franchise. Franchise, yes. Okay. Separate po Separate yan. yan. Iba yan, issue yan. iba yan. Yung cult, yung team ni Hontiveros, cult. Yan. Yung sa house po, yung SMNI. Yeah. Possible Franchise. violations of franchise. Pero ba para ipatawag mo si Kibuloy Oh. sa franchise ng SMNI? Di ba? Medyo, that's a stretch. Hindi mahirap Ay, yun. hindi ba kayang Tawagan mo yung yung editor mo. Hindi. Yung publisher. It's about the franchise. At associated sa kanya yung kasi yan. news Kaya manager. gusto lang malaman ng House, sino-sino ba talaga may-ari ng SMNI? At anong mangyari dyan dati?
Yung original, nagbago ba kayo ng mga shareholders, whatever it is, yung mga ganong klase. Yun lang. That's Or sino ba kasosyo mo sino dyan? bang mga kasama pa diyan? Ano bang status mo? Have you been able to comply with all the franchise requirements? Ganun lang. Wala ba sa SEC yan? At saka sa... SEC? Inasahan mo ba yung SEC na yan? Yung SEC nga, sila mismo nagkakaproblema. okay. Pag hindi raw po nag-attend dyan, magsasabpina, cited in contempt, kulong. Yan. Sabi pa no isang witness, dumating daw doon si Kibuloy, naka-helicopter. Oo. At bagbag na baril ang dala. Dala-dala. Uy. Gun running pa. Oo, gun running ito. Putya na. Non-bailable po yan. Gun running. Kaya nga, i-report nila sa proper authorities. Hindi ganyan. Walang dyaryo. Anong dyan? Ikaw naman Sayang din yun. Sayang exposure. Sayang din yun. Sayang ka ng laway. Oo. Ngayon, sa House po, na-file na rin yung House Bill for the Chacha. Yes. RHB 7. RHB 7. So, sabay na sila ngayon. Oo. Magcha-chacha. Oo. Rumba na dating yan. Rumba na. Masarap yan. Finally, kasi ang sinasabi nila, para na lang mawala lahat yung mga agam-agam tungkol na mangyayari dyan. Gawa tayong hiwalay. Tapusin na natin ito para by the end of March, mailabas na natin yan. Oo. Meron ng batas. Which should be the case. Meron na If pong we are batas. all- Ano ba talaga ang mga kailangan palitan o tanggalin sa ating Constitution? Ilista na natin yan, yung economic provisions sinasabi. Ngayon, yung mga side issue dyan tungkol sa pera and everything. separate na yan. Ibang Ibang tsaka nyo na pag-usapan. Yes. Para hindi lang magulo itong usapan sa tungkol sa Constitution. Constitution. Kasi nahahaluan ng maraming issues Okay. na i-inject dyan at gumugulo. Gumugulo kasi... Ihiwalay natin yung mga issue. Alam mo, AKAP, whatever, Oo. hindi dapat hinahalo yun doon. Etong Constitution, seriously, let's look into it. Oo. Yan po ang gusto mangyari. Halimbawa ng mga business organizations. Oo. Kasi daw, habang pinag-uusapan to, nagkakaroon ng uncertainty. Yun po ang ayaw ng negosyo. Oo. Gawin mo na lahat sa kanila, wag lang yung Oo, yun nga, uncertainty. tama, oo. Hindi nila alam kung ano. Tsaka, alam mo, gusto nila, siyempre, free enterprise. Kung madali po ito ngayon, agad-agad, mawawala yung uncertainty. Oo. O tsaka kanyo pag-usapan yung mga controversy tungkol sa pera. Oo. Tungkol sa kung sino kumita dyan. Oo. Yung mga perma. Oo. Magkano yung dumikit. Mga ganon. Tsaka nyo pag-usapan yan. Kagaya nun, yung pinatawag pa nila sa Senado, yung mga pirma, nagtatanong nila, kanino nang galing yung pondo? Hindi dapat na yun eh. It's Dapat the right. katsa na nga. Political right nila yun eh. Kung gusto nilang mangampanya ng ano. Sa akin, pare, Wala namang vote buying doon dahil wala namang eleksyon eh. ilimit natin yung discussion doon sa Constitution mismo, ano ba talaga ang dapat palitan dyan. Okay. Ngayon, meron na kayong parehong move. Meron nang umaandar yung bill sa House. Umaandar na rin yung bill sa Senado. Let these measures take their courses. Yes. Oo. Pagkatapos, at tsaka kayo mag-reconcile. At Sabay kamera, at least mawawala yung uncertainty. At pwede na yung pwede na magkaroon ng timeline dyan. Pag ganyan. Kasi para hindi na rin nagkakaroon ng mga drug. Hindi ka mukha na Maharlika fan, walang timeline. Ma-workout siya. Energy na ang ilalagay daw sa energy. Matagal na sinabi. Matagal na ba sinabi? Sa energy daw, sabi ni Secretary. Problema niya, Maharlika kasi, hindi niya alam kung ano siya. May identity crisis. Kailangan yung leader niyan mismo, ma-define niya, ano ba tayo? Lumabas na yung IRR dyan At least, well, yes. Pero kailangan pa rin ng direksyon sa leader. Ano ba talaga tayo? Saan tayo papunta? Kasi, Tayo ba ay karambola o tandem? hindi. Ganun eh. No. Hindi alam eh. Hindi alam. if we are going to go, Naguguluhan. if we are getting advisory from Secretary Go, the coordinating secretary for economic affairs and investments, meron na siya identified na 5 areas na tututukan daw nila. So kung yan ang tututukan ng grupong economic groups na yan, dito na mag-concentrate yung
Hindi po. Sabi po nung pinuno, energy daw sila. Oo nga. Kasama yan eh. Infrastructure, power and utilities, health sector and education, agri. Okay yan. Oh, yan. May lahat yun. Yan ang mga main. At saka yung sinasabi niya na critical electronics and critical minerals. Yan ang sinabi ni Secretary. Magsisimula na lang po sila sa last quarter this year. Tagal naman. Ng ano? Ng investments? Ng pag-i-invest? Pakibilis-bilisan ang tutok, Secretary. Hindi, si Secretary ko. Hindi, Secretary Go yung tutok Rafael sa... Rafael Junior. Si Consing, yung sa Maharlika Fund. He'll be getting... Okay, 9:03 ng umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.